Sa pinakamatinding problema at pagsubok sa buhay, pamilya po ang maasahang gagabay at aalalay. Tulad na lang po ng naging bisita natin noon na mag-ina kung saan si nanay po ay nag-donate ng kidney para magdugtungan ang buhay ng kanyang anak. Ngayong umaga, ang bunsong kapatid naman po ang nagregalo ng kidney sa kanyang ate. Yan po ang ating makakakwentuhan para ibahagi ang kanilang nakaka-inspire at nakaka-amaze na story this morning. Please welcome si ating nabiyayaan ng bagong kidney. Welcome her to Kada Umaga, si Miss Joselle Esplanada. Hi, Joselle! Good morning po, Miss Via. Good morning! Bati ka muna sa mga kada natin. Hi, good morning po, mga kada. Unfortunately po, hindi natin makakasama ang bunsong kapatid niyang si Jolo dahil may exam po siya sa school today. Kaya Jolo, galingan mo ha. Good luck. Prayer namin hindi lang maipasa kung hindi ma-ace mo yung exam na yan. Sila po ay siyam na magkakapatid at pampito si Joselle at bunso naman si Jolo. Yes po. Kamusta ng kalagayan mo ngayon, Joselle? Okay na okay po. Sobrang saya. Siyempre po kasi may bago ng kidney from my brother. A gift from my brother. Grabe. Kung tutuusin, para talaga siyang naging gift of life, no? Yes po. Kasi bago yung pagka-transplant sa iyo, Joselle, pwede mo bang ilarawan sa amin kung kamusta yung buhay mo? Apo. Bali, before transplant po, I was on dialysis 3 times a week. So, yun po talaga yung naging, parang doon na din po umikot yung life Buhay ko. ninyo. Kasi 3 times a week, tapos, ayun po, sobrang hirap after dialysis. Parang feeling mo, pagod na pagod ka kasi kinuha yung tubig sa katawan mo and then yung toxin. So, para kang nag-marathon, kumbaga, after. After the dialysis session? Ganun pala ang feeling nun? Yes po. So, pagod na pagod. Pero yun nga po, mahirap po talaga siya. At alam kong nakatotal ka ng more than 400 dialysis sessions sa loob ng mahigit tatlong taon, yes, di ba? Bakit kinailangan yun, Joselle? Ano yung nararamdaman mo kung bakit? Alam ko parang, di ba, you were practically at the end stage po. End of your life, Yes, right? Kailan mo naramdaman that there was something wrong with you? Actually po, nung bata po ako, meron po akong, nung grade 4, specifically nung grade 4, may mga rashes po ako sa paa. So, parang sa binti lang naman siya. Pero, so nagpatingin kami sa derma and then ang parang naano ng derma is parang related lang sa allergy, ganun. So, parang hindi namin wala namang inano na mag-ano sa dugo or something. So, hindi you didn't seek second opinion anymore? Yeah, so parang okay, parang may allergy ako, tapos nawawala naman siya after a while. So, ayun. And then, fast forward to nung 20s ko na, 24, ayun na, parang may nararamdaman ako na pumupulikat yung paa ko, and then, nahihirapan akong, parang napapagod. Mabilis ka mapagod. Yes po, correct. akala ko stress lang sa work, parang gano'n. Tapos, tapos nung mga sa end na talaga na, yung malapit na akong na-diagnose, parang hindi na talaga ako makahinga. Yun na pala yun, parang naipon na yung tubig sa baga ko kasi sa mga toxins na din sa katawan and hindi na nafi-filter maayos ng kidney. Correct. Yun pala, kasi silent killer yung kidney disease. Parang yung symptoms niya, nalalaman mo lang sa end na talaga. So, ayun, nung pagka-check up namin, ang sabi ng doktor, yun na, end stage, check up pa lang namin yun, end stage ka na, 6% na lang ang kidney mo. So, kailangan mo nang mag-dialysis. So, ayun, grabe yung shock namin. Both kidneys, ibig yes sabihin, po. Joselle? Parang first time ko din po na nagpa-check up and then, yun na agad yung magda-dialysis ka na for life. Wow. So, grabe po yung Anong shock. naramdaman mo with that kind of diagnosis? Minsan talaga parang
isang phone call lang or isang check-up mo lang sa doktor will bring your entire world down, Yes, di po. ba? Grabe pong ano, parang nung una hindi pa po nag-sink in. Pero parang hindi ko din po talaga ma-explain yung feeling na parang yun na ba talaga yun, magdadialysis na ba ako for life. Pero ano po, as time went on, parang slowly inaccept ko na lang din po siya and pinilit ko pa rin pong mabuhay kasi po life goes on kahit ano. Anong reaction ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo? Siyempre po, grabe po yung yung emosyon po nila nun kasi siyempre, bata pa din po ako. Yes. 24 pa lang po ako nun and now I'm 27. So, coming from hindi ako nagkasakit ever to, ayun na, parang end stage kidney failure, parang at the brink of death na din po yun, Yes. equivalent nun. Pero, sobrang na-down po kaming lahat, including yung family. And kaya po, nung mga after na nun, never po silang nag-hesitate na yung mga kapatid ko never nag-hesitate na na mag-donate po sa akin. Kasi po, yun po. Alam kong na-diagnose ka with an autoimmune disease Yes po. called Berger's? Berger's disease. Berger's disease. Or IgA nephropathy po. Oo. Ano Autoimmune. daw yun? Bale, yung IgA nephropathy po, ano siya, autoimmune nga po siya. Pero, Ibig sabihin, parang it's your body fighting against your body, di ba? yes, parang in-attack ng immune system ko yung kidney ko, parang ganun po. Wow. So, ayun, parang the ultimate betrayal, kumbaga. Correct. Opo, So, hindi siya lifestyle related. Opo, kasi hindi Wala ka namang ginawa to, Yes po. to get this, di ba? Yes po, hindi naman din po ako makimaalat or ano. And then, nag-exercise naman po ako. Parang nag-yoga-yoga din naman po ako. Pero somehow, ganun na I ended up having the disease So, pa noong din. mga oras na yun, when you were diagnosed with that, anong naiisip mo kung bakit ito nangyari sa'yo? Because, like we said, hindi naman ito like something you did or, di ba, something that you contributed yourself. Parang it's just a malfunction of your body. Anong naisip mo ng mga oras na yun? Actually, I won't deny po na parang naano din yung yung parang na-depressed din ako nung mga time na yun. Kasi nagsisimula pa lang din po ako sa life. After graduation, parang start pa lang din ang life ko. Magtrabaho sana. It's my first time working. Pero yun nga po yung nangyari, unfortunately. So, but I know may plano lahat. May something bigger is here. Parang Yes. kaya hindi po ako sumuko. I know there's hope sa lahat ng mga nangyayari. Kaya hindi din po ako nagpadala sa depression. Kahit na sobrang na-down po ako. Yes po. Oo. Kasi hindi rin biro siguro yung gastos ng 3 times a Yes. week na dialysis, di ba? Yes po. Kahit nagda-dialysis po ako noon, I needed to work pa rin. At night, nagtatrabaho po ako. And then sa morning, may dialysis. So, doble kayod po kahit na mahirap. Kasi kailangan natin mabuhay. Kailangan pa din supportahan ng family. So, yun po yung parang na kahit na ganun, maka-help pa rin sa family. Hindi How maging much? pabigat. Give us an idea kung magkano yung ginagastos ng bawat dialysis session. Nung before po, kasi po lately na lang na free yung dialysis. Lately na lang na free. I think 2024 na lang siya. Parang gumaan na free. Pero nung before pa, nung 2023, 2022, nag-shell out talaga ng amount around 1,500 to 2,000. Yung iba pa nga, sa medyo high-end na mga centers, umaabot pa ng 3,000. So,
times 3 yun. Times 3 every week. Yun po. Tapos, on top of that, mga meds and lahat ng mga check-up. So, yun po. Mahirap po talaga. So, kailan kayo nagpasya na magpa-kidney transplant ka na, Josel? Ako po, And talk to us about the difficulty of finding a donor. Kasi I remember, meron din akong kakilala, si Mike Enriquez na Sir Mike. wala na ngayon, di ba? He also had to wait a long time for a kidney donor. Ikaw? Ako po, 3 months into dialysis, I told myself na sana ma-transplant ako. And inano ko talaga sa sarili ko na I'll work hard for it. Kung paano, kung i-research ko lahat kung anong meron, kung anong available at my disposal. So, nag-research po talaga ako kasi hindi naman din po kami financially ganun ka ano. So, nag-research ako paano kami pwede mag-navigate yung financial and yung the donor na aspect. So, yung sa financial, nag-research po ako kung paano kami pwedeng para makalibre, ganyan. So, ayun po. And then, nung na-found out ko pa na merong mga libreng ganun like sa NKTI, sa social service, ganyan, nag-apply po kami. And then, yung sa donor naman po, I'm so lucky and fortunate kasi yung family ko po, very supportive. And my brothers and sisters, sobrang, it's really a noble act para mag-donate po sila ng a piece of their self for me. So, yun talaga. Kasi if not, di ba, Josel, matagal talaga yung hintay. Yes pa. Actually, nag-apply pa nga din po ako sa cadaver, yung deceased donor. Yes. Pero matagal po talaga ang hintayan. Ang daming nakapila, di ba? Yes, sobrang Kaya po, nung na-reject po kasi yung first donor ko na si Kuya, and then may isa pang kapatid, may little sister, na-reject din po siya. Kasi sobrang dami pong test na kailangan pasa para makapag-donate ka. Hindi po agad-agad na. Oo. Kung gusto mo mag-donate, pwede na. Kailangan, you will undergo so many tests. Para makahanap sila ng match. Yes po, and kailangan match kayo. And unfortunately, didn't go well sa first brother ko and second sa sister ko. But thankfully sa bunso kong kapatid, siya na po talaga yung nag-step forward. Saka ate, patest ako. So, nagpatest po talaga siya. Kahit na bunso namin siyang kapatid, imagine 21 years old, ganun na po. Willing po siyang mag-donate for me. So, grabe. And wala pong naging sagabal ng mga time na yun. Sobrang smooth lang ng process ng workup namin na para sa amin yung moment, para sa amin na talaga yun. So, walang nakahadlang. So, perfect match pa po kami pa. So, ayun. Sobrang Josel, ano thankful yung, po. describe mo sa amin yung feeling nung nalaman mo na match kayo ni Bunso? Grabe po nun kasi, ano talaga, like, meron po yung 6 na kailangan yung i-match. And sa 6 na po yun, nag-match po kami dun sa ano na yun. So, grabe pong parang destined po. Hindi ko naman po sinasabi na ano. Pero parang na-destined po sa amin yung ano na yun, yung moment na yun. And sobrang thankful po talaga ako. And sobrang thankful ako sa heart ng kapatid ko kasi at such a young age, willing siyang i-donate yung a part of himself. Kasi talk to us about yung risk din para sa kanya. Yes po. Diba? Yes po. May, syempre, isa na lang din po yung kidney niya. So, kailangan din po siyang mag-double na ingat. Although, kaya naman mabuhay ng tao na isa lang yung kidney. Pero, of course, kailangan pa rin ng doble ingat na from now on. Kailangan mas disiplinado siya Yes. sa pagkain. Yes. And yung kapatid ko po, sobrang maingat din po nun sa health. Kaya nga po, walang naging complication sa mga test niya kasi sobrang health conscious din po siya. So,
Yun po. Anong sabi mo sa kanya pagkatapos ng lahat-lahat? Grabe po yung pagpapasalamat ko sa kanya kasi hindi niya lang po binago yung buhay ko. Pati po yung sa future, parang naano na din po. Parang nagkaroon po ako ng second life na po talaga dahil sa gift niya sa akin. So, sobrang pinasalamatan ko po talaga siya and hug and grabe po talaga. At never siyang second thought about it? Hindi po. Actually, siya pa po yung Siya pa nag-volunteer? Yes po, siya pa yung kailan na ba? Malapit na ba? Yes po. Kasi po, bale yung sa amin po, 3 months po yung work-up namin. At sabi mo nga, pati talagang answered prayers all around kasi pati yung gastusin. Yes po. Nasagot lahat. Yes po. Diba? Nasagot na ng yung sa PhilHealth din po. So, sobrang thankful po. Parang nag-align po talaga sa amin yung na para po sa amin na talaga, para sa amin din po talaga yun. So, yun po. Sobrang thankful. Thankful lang po talaga ako sa lahat. Sa suporta ng family, sa kapatid ko. At never nangamba naman si Mami na baka may mangyari kay Jolo. Siyempre po, nandun din po yung kasi 2 anak po niya yung nasa operating room po ng mga time na yun. So, si Mami po, grabe din po yung niya, pag-pray niya din po ng mga time na yun para sa amin. So, at kapag sabi mo nga na lahat naman na ito ay may plano, nasa plano, may purpose, ano sa tingin mo yun? I think yung sa purpose po is para din po ako maka-inspire dun sa mga those people na nagdadialysis din na may hope talaga kasi kahit ano pang pagsubok ng buhay, wag lang sumuko. Kasi, talaga kung may mga paraan tayong pwedeng magawa, gawin natin. And wag lang talaga tayong magpadala sa emosyon. I know, dadaan naman talaga tayo dyan sa may mga moments na pero wag po nating hayaan yun na mag-dictate ng buhay natin na dapat lagi lang lumaban. Kasi, yun po. Malalampasan din natin yun. At ayan silang dalawa. Yes po. Sa surgery po. At Josel, The day before the surgery. ang iyong mensahe kay Jolo, ano? Jolo, kung mapapanood mo to, maraming salamat. Maraming salamat kasi this is your gift of life for me. So, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo and sa pagmamahal mo, sa generosity and sa bravery na pinamalas mo. Know that you inspired a lot of people and it's such a noble act na grabe yung bigay mo ng sarili mo para lang makatulong kay ate. So, maraming salamat, Bonso. At Josel, meron din siyang mensahe para sa iyo. Panoorin natin. Hi ate, sa lahat, nagpapasalamat ako kasi bumalik na yung sigla mo. Tapos, naging masaya ka na ulit. Maintain lang natin yung healthy lifestyle natin. Tapos, enjoy lang natin everyday kung anong meron tayo. Ingat ka palagi ate, kasi dala-dala mo na ako dyan. Tapos, yun lang ate, mahal na mahal kita. Thank you. I love you too. Jolo, isa ka talagang inspirasyon. Do you feel closer somehow because of this experience? Yes po, sobra po kasi nasa akin na po hindi lang po kami brothers and sisters by blood, but by kidney pa. Literally. So, grabe pong yung bond na po namin. More than
closeness pa sa sibling, but yung bond na na-form dahil dito. At paano yung autoimmune disease mo? Anong sabi ng doktor? Um, Hindi naman to makaka-apekto ulit dito sa kidney na dinonate ni Jolo sa'yo? Actually, yung mga anti-rejection medicine ko po, for life na po yun. And tina-target din po niya yung autoimmune disease ko, na mapababa yung immune system para hindi na i-attack ulit. So, hoping po kami na hindi siya mag-recur again. And then yun na rin po, samahan na din po ng healthy lifestyle and less stress para po hindi siya again bumalik. Pero hoping po na sana mag-last po ng matagal itong kidney ng kapatid ko. At Yes dahil sa ginawa ni Jolo, ano naman ang handa mong gawin para sa kanya, Josel? Kahit ano po. kahit ano po. Kasi po, practically, binigyan niya po ako ng buhay. So, kahit anong way ko po na pwedeng maibalik po sa kanya yon. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ninyo, Josel. Thank you po. Nangingilid na lang yung luha ko dahil sa inyong dalawa, ibang klase. Jolo, God bless you. Isa ka talagang inspirasyon sa lahat ng mga kada natin na sa isang pamilya dapat talaga ay nagtutulungan pero ibang klaseng tulong ang ipinamalas mo sa iyong kapatid. Sana ay magtuloy-tuloy pa ang iyong recovery at Jolo, galingan mo pa para talagang makagraduate ka ng with high honors sa iyong kolehiyo. Baka meron ka bang gustong i-shout out, Giselle? Ay, yes po. Shout out po sa family ko po na nasa Leyte ngayon, si Papa, sila Jana, Jolo, and mga kapatid ko po si Kuya Juni, and meron sa Cebu, sila Ate Joanne, si Mark, and the Vera family. So, and yung mga aunties ko po sa Marikina and sa QC na din. So, Auntie Beck and everyone. And yung mga doctors ko din po sa NKTI, Doc Henry and Doc Estrella. So, yun po. Thank you so much. God bless you and keep you safe, Josel at Thank you Jolo. po. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento Thank you, Miss ngayong Pia. umaga. Sabi nga sa Bible, di ba, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends, or in this case, his sister. Thank you, Thank you Josel. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.